Magandang araw. Ang ating pong topic ngayon ang The Precious Blood Devotion. So, all praise lang po tayo dahil ito po ang mga paparating at kakaharapin na ayon sa mga messages ng Mahal na Birhen sa Lazaret at sa Fatima. So ito po, dalawang klase po ang revelation. Merong public at merong private revelation. So ang sa mga mahal na Birhen po, sa mga mystics, yan po ay mga private revelation. So nasa atin po, kung tayo ay maniniwala, ay hindi po tayo magkakasal. Ako hindi naman po natin yun papaniwala. So ito po ang The Precious Blood Devotion. The greatest devotion of our time. As we have now entered the much awaited hours of darkness, foretold by many Catholic prophets, the true children of God face the toughest challenge they have seen yet. In the secular world, political and social injustice reigns. Above all, with greed, avarice, lust, and a general hardening of hearts to the things of God. So, ito nga po yung dahil sa ating secular world, political, social na mga injustices. So, alam naman po natin ang katotohanan na ang mundo ay puno na ng kasalanan. So, tulad po noong panahon ni Noah, ginunaw ang mundo at ilang tao lamang ang naligtas. Noon din po, nung panahon din ni Jonah, na merong chastisement na dapat na darating at naniwala sila at nakinig kay Jonah. So, hindi po natuloy ang chastisement. Ngayon po, tayo ay inihahanda sa isa na namang chastisement. Dahil ang mundo ay sobra na ng kasalanan. Ito nga po, with greed, yung sobra na pong, by greed, tulad nga, may political issue tayo tungkol sa greed, dahil sa mga pagnanakaw, na ilang tao lamang ang nakinaga. Instead na ang mga may hirap, na kung sino ang mahirap ay siya pa ang lalong naghihirap. So yung avarice po, ito naman yung sobra-sobra nating pagkain na hindi na makontrol. Ayun po na ang tanging makakawala tayo sa kasalanan sa ating yung fasting and abstinence. So doon po sa pag-exercise natin ng fasting and abstinence, doon tayo magkakawala sa ating mga kasalanan na tulad niya, di ba, yung pag may New Year's resolution, di ba, na bumabalik sa kasalanan, bumabalik sa mga bisyo, at sapagkat hindi natin alam kung ano ang
dapat na gawin. So ito po, kailangan po natin i-exercise ang fasting and abstinence. So ito na po, last. Yun po, di ba, yung last. Alam naman po natin, naging normal na ang kasalanan dito sa ating mundo. Dahil sa last at yun din po, ipinakita ng mahal na Birhen sa mga mystics na marami ang napupunta sa impyerno dahil sa lust. At ang general hardening of hearts to the things of God, ayun nga po na tuwing mag-uusap tayo tungkol sa God ay sumasara na agad ang kanilang mga puso na pinangangatawanan nila ang mga kasalanan na dapat na kanila nang pinagsisihan. So kahit po yung mga Catholics din, di ba, na mga lukewarm Catholics, may mga yung mga gusto nila, halimbawa, yung mga abortion, na normal lang ang abortion, kahit ikaw ay isang Catholic, na hindi ayon sa kautusan ng ating Panginoon. Ang pag-live-in, ayun, marami pang bagay na kasalanan na sa ngayon ay normal na. Ngunit, alalahanin po natin, ang ating Panginoon ay ang Panginoon noon, ngayon, at kailanman. Ang 10 utos ay nananatili. Ayun po. So, nothing can stand against it. Ayun po. Na, kung ano malang iniutos, di ba, yung sa di ba, LGBTQ na pinangangatawanan nila na dahil sa bunga ng mga kasalanan ay pinangangatawanan pa nila ang isa pang kasalanan. So, na makakonquer lamang iyon sa pamamagitan ng purity na i-reserve nila ang kanilang sarili para sa ating Panginoon. Ayun po. So, ito po, with all these glaring signs, the final showdown between good and evil is sin. The Eternal Father, knowing what His remnant are going to go through, has outflanked the powers of hell by introducing the precious blood devotion. So, ito po, dahil sa ating kakaharapin final showdown between good and evil. Ang mga remnant, ang mga matitira ay yun nga po, yung remnant are going to go through has outflanked the power of hell by introducing the precious blood devotions. Ang mga matitira at mananatili ay magwawagi sa pamagitan ng the precious blood devotion. Ito ang huling sign na ibinibigay ng ating Panginoon para sa atin. Ang precious blood devotion. Meron po itong imprimatur. Bishop ng Reverend Dr. Ayo Maria, Bishop of Ilorin Diocese, Quara Estate, Nigeria. So, at meron din po itong Nihil of Stat ni Father Stephen
The Father is different. So ang ibig pong sabihin ng nihil obstat, nothing hinders, nothing stands in the way. So na ito po ay naayon sa ating Catholic faith. Ganun din po ang imprimatur ay let it rain. So ito po ay noong year 2000. So ito po Precious Blood Devotion ay meron pong nihil obstat at imprimatur. Na ang ibig pong sabihin ay naayon sa turo ng ating Catholic faith. From the small town of Nigeria, Jesus and Mary bring to the world the Precious Blood Devotion, the devotion to save humanity and the church from the great justice. So ito po, meron po tayo paparating na great justice. So meron pa pong isa, di ba? Yung nga po, yung kay Noah, tapos kay Jonah, bukod pa po sa Sodom and Gomorrah, meron po tayong paparating na great justice. So ganito po yun. Kung ang the big one ay nakaredy na, sinasabi nila, the big one ay nakaredy na. So, anong ihanda natin, di ba? Yung mga go bag, mga, di ba, biscuits, mga tubig, di ba, mga first aid kit. So, dito, sa Precious Blood Devotion, ay inihanda tayo para sa isang great justice man. Meron po parating na the great justice man. So, yung kung ang tatlong hari po ay kung ang tatlong hari ay tinaya ang panahon, kaya nila nalaman na ipanganganak na ang ating Panginoon ay dahil nagsaliksik sila. Dito naman po, sa mga taya ng panahon na ibinibigay ng mahal na Birhen ng Lazaret at ng Fatima, ang great justice ay nakaredy na. Sabi nga po sa mahal na Birhen ng Lazaret, ang kamay ng Panginoon ay nakataas na, naka-ready na at hindi na niya mapigilan. So, meron po paparating na isang great justice man. So, kaya po ibinibigay sa atin ang Precious Blood Devotion para sa ating paghahanda para sa great justice man. Ito po, from Nigeria, from the town of Olo, Barnabas Nyoye, upon born January 28, 1978, as a teenager, he was drawn to allow for the united hearts of Jesus and Mary. He joined the Black Rosary Crusade in 1994. Pasensya na po, malabo na ang mata. So in 1995, he made his consecration to the Immaculate Heart and joined the Blue Army of Our Lady in 1995, he was made President of the Blue Armies. Ito po, ay nireveal po ang Precious Blood Devotion kay
Barnabas. Noon po siyang 17 years old, July 1995. Sabi niya, I was preparing for my class examination when I heard a voice calling me, Barnabas, Barnabas. I turned to see who was calling me, but couldn't find anything. I looked at my watch. It was a minute after 3 p.m. So, ito po, di ba, ang 3 p.m. ay ang the hour of divine mercy. So, ito po si Barnabas. Ayun nga po, pinanganak siya sa, sa Nigeria. At ngayon po, yung di ba yung nababalitaan natin na marami ang pinatay sa Nigeria ng mga Christians. Ayun po, dahil ang gustong manaig sa Nigeria ay ang Islamism. So, kaya po ang mga Catholics ay kanilang hinuli. At yun po, ang iba ay pinatay. So ito po sa Nigeria doon, inireveal ang precious blood devotion kay Barnabas. Ayun, nung 17 years old siya, ay may exam siya, tapos may tumawag sa kanya. Barnabas. Ayun ay 3 o'clock, ang hour of divine mercy. As I was puzzling over the call, I started hearing a song, Blood of Jesus. At the end of the song, they repeated the song. After the song, I heard the second call. So, muli siyang tinawag nung piniplay yung song na The Blood of Jesus. Pagkatapos ng song, ay narinig niyo ang boses. Barnabas, console me. Adore my precious blood. I am the agonizing Jesus Christ. Immediately, the whole episode passed. I recovered myself and wondered what this might be. So, nag-isip siya, ano kaya iyon? This incident was to repeat itself over and over again with the same statement for the next few days. So sa ilang araw, ay paulit-ulit ang ganong episode. Barnabas decided eventually to inform one of his sisters, who would be sympathetic of his distress. She advised him to write whatever was heard into a notebook. Barnabas obeyed. Then a long period of silence followed, where Barnabas did not experience any vision. Revelation to the devotion. Ayun nga po, ngunit diba yung sabi, Barnabas, console me. Adore my precious blood, I am the agonizing Jesus Christ. So tapos sinabi po niya yung sa kanyang sister, at ang kanyang sister ay naawa sa kanya, at sinabi na isulat mo sa iyong notebook ang kung ano man ang iyong marinig. At for a long period of time ay wala na siyang nagnarinig. Na wala na siyang na-experience na mga visions. Revelation to the devotion. It was not until July 5, 1996 that Barnabas would experience any spiritual encounter. While in morning prayer, Barnabas fell into a deep trance and found himself
experiencing the first ever passion of our Lord Jesus Christ. So sa kanya, ipinakita, nagkaroon siya ng trance, yung trance na parang nananaginip at nakita niya ang actual na passion of Christ. The Spirit led me to encounter the whole suffering of Jesus Christ from Gethsemane to His burial. After the whole thing, a cloud came down and covered the whole place. In the cloud appeared the base head of Jesus Christ, crowned with thorns. Blood bathed his whole face. He raised up his face and calmly said. So ayun po, nakita niya ang paghihirap ng ating Panginoon mula sa pananalangin sa halamanan ng Gethsemane hanggang sa kanyang burial. Pagkatapos nun, nagkaroon ng cloud at nakita niya, ang cloud ay na-covered yung whole place. Tapos nakita niya ang ulo ng ating Panginoon crowned with thorns. May mga sa kanyang mga koronang tinik at naliligo sa kanyang precious blood. Ito ay ang holy place. He raised up his face and calmly said, sabi na ating Panginoon, Barnabas, I am the agonizing Jesus. Console me, adore my precious blood. Consecrate your life to my precious blood and make constant reparation for the sins committed against my blood. Yun, Barnabas, ako ang agonizing Jesus Christ. Console me, adore my precious blood. I-consecrate mo ang iyong buhay sa aking precious blood. At magkaroon na reparation ng pagbabayad sala para sa mga sins committed, sa mga kasalanan na commit against sa precious blood. Our Lord then handed Barnabas the chaplet, saying, Take this. Barnabas then received the chaplet and was instructed that this was the chaplet of the precious blood. So, binigay po kay Barnabas ang isang rosary. Rosary of the precious blood, ang chaplet ng precious blood. Our Lord taught the accompanying prayers and invocations and made 12 promises to those who prayed the chaplet, which included an indulgence of 4 years to anyone who taught it to another person, freedom for the holy souls in purgatory, and protection from sudden death. Barnabas bemused by what was said. So ito po ang iniabot ng ating Panginoon kay Barnabas ang isang rosary ng precious blood. So ito po, itinuro, di ba po nasabi na po dati na ang ating mga prayers ay hindi basta-basta. Dahil ito po ay itinuro sa atin ng ating Panginoon at ng mahal na Birhen. So ito po yung yun. Our Lord taught the accompanying prayers and invocations and made 12 promises. Po ito, Barnabas bemused by what was asked, My Lord,
people will not believe me and the church will not welcome me. What should I do to make it known to the world? So, Panginoon, um, people will not believe me. Hindi ako papaniwalaan ng mga tao at ng simbahan. And the church will not welcome it. What shall I do to make it known to the world? Ano ang gagawin ko para ito ay makilala sa buong mundo? Our Lord simply replied, Barnabas, fear not about the spread of the devotion. Only offer your life to me. Be humble and obedient to the church. Surrender to every cross and offer it for my consolation. Barnabas, the way is very hard. You will pass the hour of dryness and confusion. Some will complain on the way. There are some who will give up their faith. My son, refrain faithful and obedient to my command. I promise to lead you to the land of promise. So, para po itong ating channel, di ba? Kakaunti ang nakikinig. Pero, ito nga po, fear not, sabi nga po, fear not about the spread of the devotion, only offer life to me. Be humble and obedient to the church. Surrender to every cross and offer it for my consolation. So, ayun po, ito po, wag daw mag-alala si Barnabas tungkol sa spread of the devotion. I-offer ang kanyang life. Be humble and obedient to the church. Kailangan po, humble tayo at obedient sa ating church. So, di ba po yung iba ay nagpo-protest na sa church. So, kaya sila ay naging protestant dahil ayaw nilang sumunod. Yung surrender and recross and offer it for my consolation. So, ito po, di ba? I look for one who can console me and I found na. Ito po, ang pag-i-spread ng Precious Blood Devotion ay para sa consolation na rin ng ating Panginoon. The way is very hard. We will pass the hour of this dryness and confusion. So, ito po, may mga pagsubok na dadating. Some will complain on the way. Yun nga, yung mga nagre-reklamo, di ba? Nagpala-reklamo. So, there are some who will give up their faith. Yung iba naman po ay nag-give up na ng faith. Lumilipat na sa ibang relihiyon dahil hindi nila nagugustuhan ang mga nakikita nila sa church. Pero ang totoo ay mababaw pa lamang ang kanilang pananampalataya. My son, remain faithful and obedient to my command. I promise to lead you to the land of promise. Ayun po, di ba? Itong ating devotion ay punong-puno ng promises. Doon pa, sa umpisa pa lamang ay present na po sa inyo ang mga promises kung gaano ang pagnanasa ng ating Panginoon na tayo ay lumapit sa Kanya. Dahil ito nga po, punong-puno ng promises. Pero, nasaan tayo? Nasaan tayo upang tanggapin? Hanap buhay. Busy sa kung ano man. Pero, naandito sa ating Panginoon ang tunay na kayamanan, ang tunay na peace. Yun na ating hinahanap.
Dahil kaya tayo nga na po, di ba sabi para pagdating ng panahon na secure na ang lahat ay makakaupo na lang, manonood na lang po ng TV upang maging peaceful. Pero, ngayon pa lang ay maaari mo nang makamit ang mga bagay na yun. Kung ikaw lamang ay magtitiwala sa ating Panginoon. Barnabas posed some questions for those who would want to know more about the chaplain. Lord, may I ask why the small beads are 12 and the big bead is 1, and they pray Our Father and Hail Mary. If people ask me, what shall I tell them? Speaking on the prayers attached to the chaplet, Jesus said, Barnabas, which is small beads, represent a tribe of Israel. So, yung 12 beads po represent ang 12 tribes of Israel. As you will recite this chaplet, my precious blood will convert the whole Israel. I mean, the whole world. Barnabas, each time you pray, Our Father, and one Hail Mary, is every decade of the chaplet. In every decade of the chaplet, you honor the mystical wounds, pains, and precious blood of the agonizing and sorrowful heart of son and his mother. I assure you, many wounds shall be healed. My mother and I will be consoled. The mercy of the Father will multiply. The Holy Spirit will rest on you, and my precious blood will flow. Ayun. So, di ba po, sa ating misa, di ba, tuwing nagko-consecrate, yung mga pare, ay nagpo-flow po doon ang precious blood of Jesus. So, yun po ang nagsusustain sa atin. So, ito po, ang tinanong ni Barnabas, bakit 12 beads? So, it represents, so sumagot ang ating Panginoon, it represents the 12 tribes of Israel. So, tapos ang bakit isang Our Father, isang Hail Mary sa kada mysteries, kada decade. Ayon ay ang pag-honor sa mystical wounds ng ating Panginoon, ang kanyang pains at ang precious blood. So, tuwing ino-honor at tuwing ipinipray ang chaplet of the precious blood, many wounds shall be healed. Maraming sugat ang nagagamot. Ang Mother, ang Blessed Mother at ang ating Panginoong Jesus ay nakukonsol. At the mercy of the Father will multiply. Ang awa ng ating Panginoon ay dadami, mag-multiply, at ang Holy Spirit will rest on you. My precious blood will flow. So, ito po ang chaplet of the precious blood of Jesus na tuwing dadasalin, ang nakukonsol ang ating Panginoon at ang mahal na Birhen, nag-multiply ang mercy ni God, at ang Holy Spirit ay magre-rest sa iyo, mananatili, at ang precious blood will flow. So marami ang mga sinners na mag-repent. Our Lord said on November 12, 1999,
in a lengthy appeal. My agony is great when I see the millions of souls who depart daily, and nearly all go to hell because of sins of the flesh. So dahil sa sins of the flesh, um, my agony is great dahil nakikita niya millions na souls ang namamatay araw-araw at nearly lahat, halos lahat ay napupunta sa hell dahil sa sins of the flesh. My son, I suffer more greatly for the flow of blood of unborn babies that increases every day. So ito po yung mga ina-abort ng mga bata. Their blood deserves heaven more than the blood of Abel. Son, disastrous abomination has filled the church, sitting up in the holy place. So, yun nga po, nasa holy place tayo, nasa loob ng church. Iba nagkukwentuhan, iba nagsiselfone na hindi na ibinalang ang holy place, ang church ng ating, na ang tahanan ng ating Panginoon. So ito po, yung agony ng ating Panginoon ay great dahil sa, yun nga, halos lahat ng namamatay ay napupunta sa hell dahil sa sins of the flesh. Tapos yung mga unborn babies, yung abortion, dahil di ba po sa ibang bansa ay legal na ang abortion, at dito sa atin kahit hindi legal ay ginagawa pa rin ito na palihim. Ayun. Tapos po yung hindi paggalang sa holy place. The chocolate of the most precious blood of Jesus. So, ito naman po ang chocolate na punong-puno ng promises. So, ayun po. So, ito po. So, wala pong mabiling rosary ng precious blood. So, ang maaari lamang pong gawin ay gumawa na lamang po tayo. Tapos, ipa-bless. So, ito po, parang rosary din. May crucifix. Ito po. Crucifix. Tapos, yun po. Yung sa Our Father, Hail Mary, Glory be. Ayun. Tapos, instead na 5 mysteries po, ang pagkakaiba lang ay 12, yung sa decades po, instead na decade, ay 12 na, 12 pieces po ng beads. So, ayun po. So, ito, gumawa na lamang po tayo para sa precious blood na chocolate sa pag-pray natin ng precious blood. So, kailangan po ipapabless. Ayun. So, ito nga po, invocation po, ito. Nasa Google at nasa YouTube naman po ang prayer. So, ito po, invocation ng precious blood, 5 times. Tapos, invocation of the Holy Spirit, yung Holy Spirit. Tapos, Apostles' Creed, parang yung ordinaryong rosary po, di ba? Apostles' Creed, I believe. Tapos, ayun po, isang Our Father, 3 Hail Mary, tapos Glory be.
Tapos ayun, may the precious blood that poured out from the sacred head of our Lord Jesus Christ. The temple of divine wisdom, tabernacle of divine knowledge, and sunshine of heaven and earth, cover us now and forever. Amen. O most precious blood, heal the wounds on the sacred heart of Jesus. Ayun po. Tapos, pumadali lang kasi, ito pong 12, ano lang, precious blood of Jesus, save us in the whole world. So, 12 lang po yun. Ayun po. 12 lang po na precious blood of Jesus. So, ito po, ginawa kong ibang kulay ang yung dalawa kasi para po, magro-rosary kayo, para isang ano na lang, pwede nyo gamitin as rosary din. So, magkaroon lang ng parang marker na ito ay 10 decades para sa rosary. At ito nga po, para sa 6 naman, para sa chaplet ng Holy Face at chaplet ng Sacred Heart. So, ayun po. So, all in one, di ba po? Holy Face, chaplet ng Holy Face, chaplet ng Sacred Heart, Holy Rosary, at chaplet ng Precious Blood. So, yung sa Holy Rosary, pwede kong gamitin chaplet of Divine Mercy, chaplet of Immaculate Heart, Rosary of the Holy Womb. So, all in one na po. So, gawa na lang po. Ayun po. So, ayun po. Madali lang naman. Ang 12, most precious blood of Jesus, save us in the whole world. So, ayun po, 12. Tapos, ayun po, may mga invocations. Tapos, yun po, precious blood of Jesus, save us in the whole world. Parang divine mercy din po, di ba? Divine mercy, at saka yung rosary of the holy wounds. So, ganun din po. At, alam nyo ba ang sikreto? Ang sikreto po, ibibigay sa atin ang grace na kung ano ang grace na kailangan natin. So, kung tayo po ay magdadasal ng itong mga chaplet na ito, ay ibibigay sa atin ang grace na makapagdasal tayo ng yung grace na hindi tayo mahihirapan, na madali na para sa atin ang magdasal dahil iyon ang kailangan natin. So, tutulungan tayo at igagay ng ating Panginoon sa yun po. So, kailangan yung dasalin muna bago ibigay sa inyo ang grace ng gano'n na ito ang kailangan ninyo, ang tulong para makapagdasal. So, ayun po ang grace. Kasi di ba po, iba antok-antok, gano'n. Iba hindi na makatapos ng prayers. So, tsaka po iba busy, walang time. So, hihingi tayo, Lord, magdadasal ako, bigyan mo ako ng time. Gusto kong magdasal, pero hindi mo makuha. Lahat ng grace na yun ay ibibigay kung iyon lang i-exercise. So, kailangan gagamitin mo para ibigay sa iyo. Ayun. So, ayun po ang chaplet ng precious blood. At ito ang promises. So, ito po, di ba, ito po ang precious blood devotion. Ang huling devotion na ibinibigay ng ating Panginoon bago ang Great Chastisement, bago ang end times. So, iba po ang Great Chastisement at iba ang end times. Ang Great Chastisement po na maaring dumating anytime, yun po, regarding sa messages ng Fatima at ng Lazaret. So, maaari po kayong mag-research. Alamin natin ano ang mensahe ng mahal na Birhen at ano ang ating gagawin. So, ayun po, it's time na
magdasal tayo para sa mga darating na ito. So after ng Great Chastisement, ang 1,000 years na reign ng Immaculate Heart, pagkatapos noon, so 1,000 years of peace. Ang ibig sabihin po ng 1,000 years, so indefinite years na reign ng Immaculate Heart. Tapos, syempre po, pag maginhawa, ay sa bandang huli ay muling makakalimot ang mga tao at magkakaroon naman po ito na paparating na ang end times. So, ang darating na end times ay napakahirap. Kailangan ng tulong ng mga taong matitira upang manatili. At yun po, matutulungan natin sila ngayon. Ngayon tayo kailangan ang ating mga prayers upang makatulong dito sa Great Chastisement at dito sa paparating na end time. So malapit na rin po ang end times. So andito na tayo sa Great Chastisement. Tapos, ng Great Chastisement, merong 1,000 years, indefinite years na reign of peace ng ating Panginoon. At pagkatapos nun ay andito na ang end time. So, ating buhay na ngayon ay i-ready na natin dahil kung hindi man tayo umabot sa end times, dahil wag na nating nasain na umabot ng end times dahil ang hirap na dadanasin ay napakahirap. So, ngayon pa lang, naging ready na at kung anytime na pumanaw ka, ay nakaredy kang harapin ang ating Panginoon. So, ito ang ating end times. So, at ito, tulong na kailangan, mga tulong na kailangan ay bukod sa ating sarili na maililigtas natin, iligtas natin ang ating pamilya, at ang remnant, ang mga matitira sa darating na end times. Dahil ang sabi ng ating Panginoon, sa aking pagbabalik ay meron pa kaya siya makikitang mga naniniwala sa Kanya. So, ayun po, kailangan natin paghandaan ng end times. Kung hindi man tayo umabot sa end times, meron tayong Great Chastisement na pinaghahandaan. At ang paghahanda dito ay ang pagsilong sa diniretso ko na po ang paghahanda dito ay ang pagsilong sa grasya ng ating Panginoon. Ang pagiging nasa state of grace. At ito, tulad na noong unang panahon, ang kahalagahan na ang dugo ng lamb, diba? Yung kay Moses na dadating ang angel of death. Kailangan ang dugo ng lamb sa mga pintuan. So ngayon po, itong precious blood ang ibinibigay sa atin ng ating Panginoon bilang great seal. Ito ang magliligtas sa atin. Ang pagsilong sa grasya at biyaya ng ating Panginoon. Kailangan nasa state of grace na pagdating man ng Great Chastisement, kung ikaw man ay tumanaw, ay ihahanda ka ng mahal na Birhen at ng ating Panginoon patungo sa langit or sa iyong pagpanaw. At kung ikaw naman ay mananatili, ay poprotektahan ka ng banal na dugo ng ating Panginoon. So, di ba? Pag nangungumunyon, body and blood ng ating Panginoon. So, ito na na may bahid na tayo ng dugo ng ating Panginoon. So, yun, kailangan tayong maging ready.
At huwag tayong mangungumunyo na walang kumpisal, na hindi tayo nasa state of grace. Dahil ang secret, di ba? Merong secret ang Blessed Eucharist. Na ito daw pala ay isang parang atomic bomb, di ba noon doon sa Ark of the Covenant, kung sino mang humawak ay namamatay. So ganito rin ang Blessed Eucharist. Kung hindi ikaw karapat-dapat, ay huwag kang tatanggap. Dahil nagkakasala ka at ikaw na ang naghuhukom sa iyong sarili. Ayun. So kaya kailangan nasa state of grace. So paano tayo papasok sa state of grace? Kung hindi ka binyagan, pagpapabinyag. Dahil sa binyag, doon nga tayo nagkakaroon na share sa ating Panginoon. Dito dadaloy ang grasya at biyaya ng Panginoon at nagkakaroon tayo ng karapatan at benefits para sa 7 sacraments. Yun. Tapos kailangan pag nasa edad ka na ay confirm. Kailangan kumpil. Tapos, ayun, di ba, nangumpisal, pagkapangumpisal, kailangan ang thorough na pag-i-examine ng sarili na ang mga kasalanan noong una pa, mula pa nung ikaw'y magkaisip hanggang sa ngayon ay kailangan mong ikumpisa, linisin. Tapos, ang mga generational curses at generational sins. So, kayon po ang mga kailangan natin linisin. Ayun po, para tayo ay mapapasok sa state of grace. At kung ikaw ay nasa state of grace, iiwasan na po ang magkasala. Hanggat maaari kahit ang venial sin ay iyon ang iiwasan upang manatili. Dahil sa kaunting gap lamang, di ba, yung isang pader, pag may kaunting gap na lang, ay maaari na iyong mabasag at makapasok ang mga evil. So, parang yung yelo, di ba? Pag tinipak mo, nagkaroon siya ng kapirasong butas doon, ay mababasag na. So, ganoon din sa atin. Kailangan tayo ay matibay. Kailangan hindi natin hayaang magkaroon man lang ng kapirasong gap upang makapasok ang evil, ang kasalanan po. So, ito po ang ibinibigay, ang Precious Blood Devotion, ang chaplet ng Precious Blood. So, ito po, magkakaroon po tayo ng series, ating mga prayers. Ayun po. Manatili po tayo, all ears po. Ano bang mga prayers na makakatulong sa atin at sa iba, na matulungan din natin ng iba upang manatili at magtagumpay dito sa ating kakaharaping great chastisement at sa darating na end time. So, ito po ang promises. Kailangan talaga may promises, ano? Ayun. Number 1. I promise to protect any person who devoutly pray this chaplet against evil attacks. So, yun po. Kailangan natin, di ba? Kasi araw-araw yung mga evil attacks. So, yun, ipoprotect tayo.
ng precious blood. Number 2, I will guard his 5 senses. So, yun po, i-guard po para hindi tayo magkasala. Number 3, I will protect him from sudden death. Yung agad-agaran po, kamatayan. Number 4, 12 hours before his death, he will drink my precious blood and eat my body. So, yun po, 12 hours bago ang iyong kamatayan, ay makakatanggap ka ng precious blood at ng Holy Eucharist. Number 5, 24 hours before his death, I will show him my 5 wounds, that he may feel a deep contrition for all his sins and have a perfect knowledge of them. So, ito po, sa hour ng iyong death, 24 hours ay ipapakita ang 5 wounds. Di ba po, na-topic na natin ang the 5 most sacred wounds ng ating Panginoon. So, na-topic na po yun. At ito, ipapakita ang 5 wounds at upang magkaroon ng deep contrition at perfect knowledge ng sacred wounds. So, maaari po kayong makatanggap ng plenary indulgence. So, yun po, napakalawak po ng ibinibigay sa atin ng ating Panginoon na plenary indulgence. Bakit plenary indulgence? Dahil kung nanaisin ninyo natin ang purgatory, ay yung sabi ng ating Panginoon, ay pagbabayaran natin kahit ang kahuli-hulihang sentimo na utang natin. Kasi pag plenary, di ba, diretso ka na sa heaven. So, pag dumaan ka pa ng purgatory, yung sins mo, yung generational sins, at yung mga effect ng iyong kasalanan ay kasama sa iyong mga pagbabayaran. So, kaya ito ang sinasabi sa atin, huwag nating hangarin ang purgatory. Dahil ang pagdurusa doon at saka yung hindi ka makakawala, yung prayer na para sa iyo, ay hindi mo pa mapapakinabangan hanggat yung mga naunang mga lolo't lola mo na dapat ipinagdasal ng iyong magulang na hindi rin nakawala sa purgatory, ay sa kanila muna mapupunta ang prayers. At sa iyong mga magulang na dapat na ipinagdasal mo habang ikaw ay nabubuhay. So, yung mga ninuno mo pa na hindi mo na ipagdasal upang mahango sa purgatory, ay sa kanila mapupunta ang prayers bago pa makarating sa iyo. So, gaano katagal iyon at gaano ang pagdurusa mo sa purgatory. So, kaya ito, ang dami ng plenary indulgence na naipresent. Meron na ba tayong nakuha? Ayun. So, kaya lagi, di ba? Ang dami na ng plenary indulgence na i-present sa inyo. Meron na ba tayong nakuha? Kahit isa. Sino ang nakinig? Ayun. So, plenary indulgence. So, yun po, di ba? Plenary indulgence. Ang ibinibigay ng ating Panginoon, shortcut sa heaven. Ayun. Number 6, any person who makes a novena with it will get his intentions, his prayer will be answered. Ayun. Ayun. Ipapanalangin mabuti at naaayon sa Panginoon, sa kalooban ng Panginoon ay i-grant. Ayun. I will perform, number 7, I will perform many miracles through it.
Yun, dito sa araw-araw ng ating buhay, maraming miracles, maraming ginagawa ang ating Panginoong miracles. So, napansin nyo ba na magpasalamat ba tayo sa mga miracles na binibigay ng ating Panginoon? Diba? Sabihin, kasi magaling ako. Kasi dapat yan dahil naghirap ako. Diba? Puro ating sarili. Kailan itinaas ang ating Panginoon? Kailan mo na-recognize na iyon ay biyaya ng ating Panginoon? At kung hindi dahil sa Kanya ay hindi tayo magtatagumpay. At nakapagsabi na lang ba tayo, salamat sa Diyos. Ayun. Number 8, through it, I will destroy many secret societies and set free many souls in bondage by my mercy. Ayun, sa pagdadasal ng chaplet ng precious blood, ay maraming secret societies ang di-destroy, ang masisira. So, yung mga kulto, ganon. So, masisira yung mga secret societies. At ang mga holy souls, many souls in bondage, yung mga holy souls sa purgatory at saka yung souls na in bondage sa mga kasalanan ay makakalaya to the mercy ng ating Panginoon. Number 9, through it I will save many souls in purgatory. Ayan. Number 10, I will teach him my way, he who honors my precious blood through this chaplet. So, ayun po, ang pagsunod sa ating Panginoon ang way to heaven. Ang shortcut sa heaven. At ang pagdadasal ng chaplet na ito ay ituturo niya ang way sa atin. Sigurado ang papuntang heaven. Number 11, I will have mercy on them, have mercy on my precious wounds and blood. So ito po yung, di ba, yung sinasabi, pagmasdan ang ating Panginoon. At kung sino ang magkaroon ng mercy, ng awa sa precious wounds at precious blood ng ating Panginoon, ay siya rin ay kaaawaan ng ating Panginoon. Whoever teaches this prayer to another person will have an indulgence of 4 years. So kung sino mo po ang magturo at this prayer to another person ay magkakaroon ng indulgence ng 4 years. So, kung sa purgatory po, meron kang 1,000 years na judge ka po ng 1,000 years. So, less ka na ng 4 years. So, medyo na lang, nabawasan na. So, ayun po. Ito ang precious blood devotion, precious blood, ibinibigay ng ating Panginoon bilang sign, the great seal ng ating para sa darating na the great chastisement. So ito po, the precious blood devotion, the chaplet. Our Lord Jesus appeared to Barnabas, Goye, and handed over a chaplet honoring the precious blood. The chaplet, strung like a rosary except the decade, was 12 beads. 12 beads long and red in color, while the beads separating the decades was white. So, red and white po ang kulay ng chaplet. Iniabot na ating Panginoon by Barnabas.
The chaplet to be recited after the Holy Rosary consists of 5 mysteries relating to the 5 wounds of Christ. So, ito po, yung 5 decades po ay ang 5 sacred wounds ng ating Panginoon. Number 2, consolation. Ang una po, the chaplet. Number 2, consolation. These prayers are specifically devoted to the Eternal Father and His only begotten Son. This devotion seeks to appease the Father and the Son for the world's ingratitude, blasphemies, and neglects of the precious blood that take place in the church, in our lives, or in society at large. So ito po yung consolation sa Father, sa Holy Father at sa Son. Dahil sa words ingratitude, yung hindi man lang natin na-appreciate ang ginawa ng ating Panginoon para sa atin. Tapos meron pang mga blasphemies at ang neglect na hindi nga pinansin na sa church at sa ating society, na hindi na binigyan ng halaga ang ginawa ng ating Panginoon na pagliligtas. Number 3, adoration. The adoration prayers compromise of the 7 prayers that adore, glorify, and make petitions to the precious blood. The petitions are for the Catholic Church, its hierarchy, the clergy, the entire faithful, unrepentant sinners, holy souls in purgatory, and the aborted babies. So, dito po, number 2, yung adoration. Tuwing dadasalin natin ang chaplet, ay ito rin ay adoration prayers at petitions para sa ating Catholic Church. Sa hierarchy, dito sa mga priests at sa mga clergies. Kasi kailangan din nila ng prayers. Kaya, di ba, yung mga pare ay tulad din nating makasalanan. So, kailangan din natin silang ipagdasal. Tapos, di ba, yung war sa mga pare, sa mga clergies, na sila ay tatalo-talo. So, ayun po, ito ang kasama sa mga petitions ng Precious Blood Devotion. So, sa clergy, tapos ang entire faithful, para sa atin, para lumalim ang ating pananampalataya, at para sa mga unrepentant sinners, sa mga makasalanan na hindi nagsisi o hindi nakapagsisi. Ayun. Yun nga, ay kasama pa dun yung mga hardened hearts. Ayun. Tapos, sa holy souls, purgatory, ayun nga, kasi kailangan natin silang ipagdasal. Ayun. Tsaka, di ba, yung natapik na din natin na sa purgatory, sa kay Sister Faustina, na malaking ginhawa sa Sacred Heart kung may mga souls na nakakawala sa purgatory dahil ang ating Panginoon ay nananabik na sila ay makakita. So, at ang huli ay ang mga aborted babies dahil yun nga, umiiyak ng ating Panginoon dahil sa dami ng mga aborted babies na yun nga, naipanalangin natin sila. Number 4, reparation. This component consoles the Blessed Trinity for the offenses they are subjected to
in this world. So, yun nga po, yung mga blasphemies na sa araw-araw na lang na, di ba, na makikita natin, titingnan na lamang ba natin ang mga kasalanan araw-araw nandyan sa mundo, napapatunganga na lang tayo. Ano ang gagawin natin? So, ito po, pagdadasal ng chaplet ng precious blood. Dahil ito po napakalawak ng petitions, lahat na ay sakop. So, lahat na pinapanalangin natin sila. Dahil ito lamang ang ating magagawa. Ang precious blood ng ating Panginoon. So, ayun po, pagdadasal ng chaplet. Dahil kasi, ano po, ano po gagawin natin? Ang mundo ay punong-puno na ng kasalanan. So, aminin na natin iyon at hirap na hirap ng ating Panginoon. Iyon ang nasa messages ng mahal na Birhen. Hirap na ang ating Panginoon. Kaya naghahanap siya na magkukonsol sa Kanya. So, ayun po. Dito po may mga prayers na kukonsol yung ating Panginoon na nakabayubay sa krus. At ngayon, ito po ang ibinibigay, ang precious blood ng ating Panginoon. Nandito ang ating kaligtasan. At ang kaligtasan din ang iba. Nasa sa ating mga kamay. True. Sa ating Panginoong Jesus. Sa agonizing Jesus Christ. Ayun po. Ito po ang reparation prayer, di ba? Pag pinipray, ang precious blood devotion ay ang reparation. The sins includes grievances at Holy Mass. Ayun po, yung ibang hindi na iginagalang ang Holy Mass. Number 2, neglects on the sacraments. Ayun, sa pagpapawalang bahala na mga sakramento, immodesty in fashion. 3, ayun, yung mga damit, diba, na nagsisimba ng napakaisi at yun nga, diba, buti na lang, meron na tayong discipline ngayon sa church. Yung mga shorts, diba, nagbawal na. Pero, meron pa rin tayong nakikitang mangilang-ngilan na nagsusuot pa rin ng gano'n. So, pero at least nabawasan na, di ba? Immodesty in fashion. Number 4, greed. Yun nga, yung lahat na gusto mo sa iyo. So, yun po ay greed. So, tapos avarice, yung katakawan. Ayun po. So, fasting and abstinence. Ayun. Last, causing millions to troop into hell. So, ayun po ang mga kasalanan na naglilid sa hell. So, kaya po kailangan natin ng prayers. Kailangan natin silang ipagdasal. Ayun. Number 5, intercession. Word, special intercessory prayers called the mystical prayers. So, ito pong prayer natin na precious blood ay hindi lang basta prayer. Ito po ay ang nagiging mystical prayers para sa ating Panginoon. Ayun. The very efficacious prayer taught by our Lord. Ayun, tinuro po ito sa atin ng ating Panginoon. Our Lord revealed to Barnabas these prayers as being
the same prayers uttered by him during his passion and final breath for humanity. There are key intercessory prayers for the defeat of the Antichrist, endurance during the chastisement, protection from the sin of the flesh, and sustenance of faith. So ito po sa ating kakaharapin na chastisement, ito po ang intercessory prayer for the defeat of the Antichrist, endurance during the chastisement, protection from the sin of the flesh, and sustenance of faith. So ito po, kailangan po natin endurance during the chastisement dahil ito nga po yung kakaharapin nating great chastisement na paparating. Kailangan po natin itong chaplet ng precious blood. Ang precious blood ng ating Panginoon at yun nga, endurance during the chastisement na hindi tayo, baka nandyan chastisement, hindi na natin alam, yung iba, nagmumura pa or ano, pag may mga ganyang mga pangyayari. So, kailangan alamin natin kung ano ang ating gagawin. So, tutok lang po tayo. Ayun. Defeat of the Antichrist. Ito po, ang mga prayers po, may mga prayers ng ating Panginoon during His Passion. Na sa pagdating ng Antichrist, ipanalangin natin na sa pagdating niya ay para lang siyang foam, para lang isang bula na umano sa expose sa sun, nagpuputok na lang na mawawala. Dahil ang kakaharapin ng mga years na taon kung hindi agad matatapos ang Antichrist ay mahirap ang dadanasin ng mga renta. So, kailangan exposed to the sun siya na mabilis lang ang kanyang reign. Yun kaya kailangan natin mag-pray dahil mahirap ang kakaharapin during sa reign ng Antichrist. At protection from the sin of flesh and sustenance of faith. So ito po yun nga, yung ating pananampalataya upang lumalim pa. At ito nga, yung sustenance. Ito ang ating pagkain ng ating faith para makasustain tayo, makasurvive at sa seed of the flesh. So, ito po ang may tutulong natin sa kanila. Through prayer. Number 6, the seal. Ito po. The seal. Heaven has attached a precious and powerful gift for devotees of the precious blood. The seal is a spiritual mark which precious blood devotees carry against the seal of Antichrist. The seal is achieved by the devotee remaining a state of sanctifying grace, especially in the periods specified by our Lord when the angels tour the earth to place it. The prayers, invocations, hymns, and choruses that were dictated by heaven to Barnabas from 1997 to 2001, the Precious Blood Devotion. Ito po ang ini-attach ng ating Panginoon sa Precious Blood Devotion, ang precious and powerful gift para sa mga devotees ng precious blood. Ang seal ng spiritual mark, which precious blood devotees
carry against the seal of the Antichrist. Di ba po yung seselyuhan na ng 666 ang mga Antichrist at ang mga members nun, di ba? So, ito naman, ang against the seal ng Antichrist, ang precious blood seal. Ito po ang ibinibigay sa atin. The seal ay achieved by the devotee remaining in a state of grace. So, kailangan po tayo ay nasa state of grace upang maging karapat-dapat sa precious blood. Dahil kung hindi ka karapat-dapat, anong mangyayari, di ba? So, yun nga, di ba? Parang yung alak, yung binabanggit ng aking Panginoon, bagong alak sa bagong lalagyan. So, ikaw ang lalagyan at ang ating Panginoon. Dahil kung hindi bagong lalagyan, ay puputok. Puputok ang lalagyan at masasayang ang alak. So, kailangan tayo ay nasa state of grace upang tayo ay maging karapat-dapat sa ating Panginoon. Lalo na, especially in the periods specified by our Lord when the angels stood the earth to place it. Yun. So, tulad nga nung, yun nga, di ba, yung magtutur ang angel of death at kailangan ng sign ng dugo ng lamb. So, ang dugo ng ating Panginoon ang ibinibigay sa atin para sa sa mga period na darating. Ito, ang prayers, ang invocations, ang hymns, at choruses ay dictated ng heaven kay Barnabas to constitute the precious blood devotions. Ito po ang precious blood devotion na binibigay ng ating Panginoon para sa dadating na great chastisement at sa end times ang ating paghahanda. Kailangan tayo ay nasa state of grace para anytime dumating man ang ating Panginoon, tayo ay nakahanda upang siya ay tanggapin. Ayun po. So, to be continued na lang po ang ating precious blood devotion. So, ito po ang topic natin. Yung revelation kay Barnabas at ang chaplet ng precious blood. Maraming pong salamat. To be continued po. God bless.